Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. Ang paksa po natin for today is paano po ba mag-test ng ignition coil, ng pickup coil, at ng igniter or ng ignition control module ng 2E distributor po ito na gamit po yung ating multimeter. Kung interesado po kayo, watch this video. Sa pag-test po ng internal parts ng ating 2A distributor, kailangan po natin ng multimeter, yung manual, at saka mga clamps. Yan, mga ganitong clamps. Ito, lagay ng battery, and isang battery na maliit. Yan, 1.5 battery. Tsaka battery po na yan, yung 12 volts. Yan. Ito yung battery na aking owner. Yan po mga kailangan natin. Okay, ang una po natin gagawin ay mag-inspection po tayo ng ignition coil. So, kailangan po natin ng manual para malaman po natin yung mga normal values. Ayan, yung mga normal values. Dahil mag-check po tayo ng resistance ng primary and secondary coil. Yan ang i-check po natin. Ayan. So, basahin na rin po natin tong nasa manual. Remove the distributor cap, rotor, and dust cover. Number 2, disconnect the distributor wire connector. Number 3, inspect the primary core resistance using an ohmmeter. Measure the resistance between the positive and negative terminals. Primary core resistance cold is 1.2 to 1.5 ohms. Number 4, inspect the secondary coil resistance using an ohmmeter. Measure the resistance between the positive terminal and the high tension terminal. Ang secondary coil resistance na normal value niya is 10.2 to 13.8 kilo ohms. Yan. Then connect the distributor wire connector. Una nating itetest yung primary coil ng ating ignition coil. Ito yung ating multimeter. Yung red, ito yung positive probe. Yung black, ito yung negative probe. Bali po, ilagay natin yung ating multimeter sa ohms. So, yan. Pinili ko siya na sa 200 ohms. Ayan. And then, sabi sa manual, yung ating positive probe, lagay natin sa positive ng ating positive terminal ng ating ignition coil. Tapos, yung ating negative probe, dito natin lalagay sa negative terminal ng ating ignition coil. At tingnan natin kung ano yung reading niya. Yan, iwasan nyo po na wag dumikit yung kamay nyo sa distributor. Yan, tingnan natin. And ang reading niya is 1.4. Yan, hold nyo lang. Oh, umuabot pa ng 1.3. Ayan, 1.3. Ayan. So, 1.3 ohms ang na-read natin sa ating multimeter. Check natin. Ang normal values po is 1.2 to 1.5 ohms. So, ibig sabihin, maganda pa ang primary coil ng ating ignition coil. Next, magtetest naman tayo doon sa secondary coil ng ating ignition coil. Bali, ang natin yung hold nito dahil ganun pa din, lalagay natin yung positive probe sa positive terminal ng ating ignition coil. Yan, makikita nyo po dyan, positive, negative yan. So, this is the positive terminal ng ating ignition coil. Tapos, itong negative probe ng ating multimeter, lalagay natin dito. Yan. Ang normal values po nito is 10.2 to 13.8 kilo ohms. Kilo ohms po. So, kilo ohms ang standard value niya. Okay, so
So, ito yung ohms. Nakaset siya sa 200. Tingnan natin, yan. Hindi siya mag-read. P tayo sa 2K. 2 kilo ohms, wala. O, lagyan natin sa 20K. Ayan, sa 20K, nag-read na po siya. 20K o 20 kilo ohms, yan. Nagre-read na siya. Hintayin lang natin mga ilang seconds. 13. Umabot pa siya 12.9. 12.9. Yan. So, 12.9 po ang reading ng ating secondary coil, which is pasok siya sa standard value ng ating secondary coil resistance. Pasok po siya. Ibig sabihin po niyan, maganda pa po yung ating ignition coil. Next, ang itetest naman po natin is yung ating pickup coil. Number 2, inspect the pickup coil using an ohmmeter. Check the resistance of the pickup coil. Pickup coil resistance standard niya is 140 to 180 ohms. If the resistance is not correct, replace the pickup coil. Pakita ko naman sa inyo kung paano mag-test ng ating pickup coil. Test natin yung resistance niya. Bali po yung positive probe ng ating multi-tester nasa pink wire ng ating pickup coil. Tapos yung ito namang na negative probe ng ating multi-tester, ilalagay po natin siya sa white na wire ng ating pickup coil. Ngayon mga kapatid, ito pong ating distributor is a replacement po na distributor. Ang color code niya po is red and black. So bali po itong red, ito po yung ating pink. At yung black, yan po yung ating white. Ngayon po, test na natin. Lalagay natin yung ating multi-tester sa ohms. Ngayon po, baka iba-iba po yung ating multi-tester. Baka hindi ganito yung gamit nyo na multi-tester. Pakita ko na rin. So lagay natin yung negative probe dito. Kabitan natin yung mga probes, positive and negative. Then, unti-unti natin pihitin si multi-tester. Start natin sa 200 ohms. 200 ohms. Yan mga kapatid, walang reading. Then, pihit tayo naman. Susunod sa akin po kasi is 2K ohms. Ayan, nasa 2K ohms po siya ngayon. 2K ohms. Lagay natin yung mga probes. Ayan, nagkaroon na po ng reading. 251 kilo ohms. 250. Kaya tingnan pa natin. Hintay pa natin ng konti. Wala, talagang 250. Ayan, 250 kilo ohms. Ano po ba yung normal value? Normal value po ng ating resistance ng pickup coil is 140 to 180 ohms. Ito po mga kapatid is in kilo ohms. So mag-place lang tayo ng decimal point, mga 3 decimal point. So equivalent po nitong 250 kilo ohms is 250 ohms. Yung po ang tanong, 250 ohms, pasok po ba siya sa normal value? So ang pinaka max na normal value ng ating resistance para sa pickup coil is 180. So malaki na po itong 250, pero acceptable po ba yung kanyang reading? Normal pa po siya. So acceptable pa po siya. Masasabi ko yes, acceptable pa po siya. Ang very significant lang po mga kapatid is kung lower than 140 po ohms yung resistance ng ating pickup coil. Kasi itong 250 ohms na
resistance ng pickup coil na to, na ini-spark test ko siya. Nag-i-spark naman po siya ng maayos eh. Okay naman eh. Nag-i-spark naman po siya. So, okay pa po itong 250 ohms. And isa pa po niyan, ito, ayan, kagaya pakita ko po sa inyo. Ayan ito. Galing din po mismo sa Toyota yan. Yan, 209 ohms po siya. Yan kasi 0.09 kilo ohms. So, equivalent niya is 200 ohms. Galing po ito sa video ng mismong Toyota Service Training. And pinakita niya rin niya kung paano mag-check sa pickup coil. Yun ang figure niya. So, masasabi ko acceptable pa yung 200 ohms, 209 ohms, 250 ohms, 230 ohms. Yan, acceptable po siya. And pag tinest nyo naman makikita nyo okay pa yung kanyang spark, yung spark test. Pag nag-spark test, mamaya mag-spark test tayo. Pakita ko sa inyo. Okay pa yung ano niya. Pero tandaan nyo mga kapatid, if problem occurs, nagkaroon ng problema, guided na tayo na yung ating pickup coil mas taas kaysa sa normal value ng ating resistance. Mas mataas siya sa 180. Nagkaroon ng problema, palitan nyo na yung pickup coil pag nagkakaroon pa rin ng problema. Kagaya yan yun, ng one time nagpa-check ako kay service batak ng distributor na pang 2E. And then yung ganda yung tester niya nang tinest niya, yung under niya parang hindi matining na matining Hindi matining na matining. Isa lang yung under niya Nangyayari parang gumaganon-ganon siya. Parang intermittent yung ano niya, parang mayroong time na bigla siyang bababa yung RPM niya, yung tunog niya. Tapos sabi niya, diagnosis niya is yung pickup coil pabigay na yung kanyang pickup coil. So most probably mga ganong kaso, okay naman siya sa starting, nag-i-start naman siya, pero sa under niya medyo nagkakaroon siya ng problema during idling, ganyan. Baka maaaring may na-experience kayo na jerking, ganyan. O kaya pag hindi na maganda yung spark ng spark plug, pag nag-spark kayo, nag-spark test kayo, hindi na maganda yung kanyang pag-spark, pwede palitan na rin natin itong kasi guided na tayo dapat may hirap naman tutulan yung nasa manual 180. Meron din naman ako na test na ganito pickup coil, kaya nga lang pang 4K. Nang tinest ko siya talagang nasa siya 180 ohms yung kanyang pickup coil. Dadako naman po tayo sa inspection of the igniter. According sa ating manual, number 1, turn on the ignition switch. So, ibig sabihin, kapag yan po ay nakakabit sa makina yung inyong distributor, kailangan number 1, turn on the ignition switch. Number 2 naman, inspect power source line voltage. Using a voltmeter, connect the positive probe to the ignition coil positive terminal and the negative probe to body ground. Ang reading po niya dapat is approximately 12 volts. Yan. Tingnan nyo yung figure. Yan po yung itsura niya kapag nakakabit po sa makina. Kabila naman. Next procedure naman. Number 3. Ayan. Number 3, inspect power transistor igniter. Letter A, using a voltmeter, connect the positive probe to the ignition coil negative terminal and the negative probe to body ground. Yan. Voltage is 12. And letter B, using a dry cell battery 1.5 volts, connect the positive
pole of the battery to the pink terminal and the negative pole to the white wire terminal. Ito, tandaan nyo mga kapatid, caution. Do not apply voltage more than 5 seconds to avoid destroying the power transistor in the igniter. Ayan. Ayan, ganyan po yung figure nya. Ayan, kaya kailangan natin ng battery sa pagtetest ng ating igniter. So next, letter C. Using a voltmeter, connect the positive probe to the ignition coil negative terminal and the negative probe to the body ground. The letter D, check the voltage reading. Ang i-read po natin dyan mga kapatid is yung voltage nya, voltage reading. So standard o normal value po is 0 to 3 volts. And if a problem is found, replace the igniter. So number 4, turn ignition switch off. Ayan. Ngayon naman i-test natin itong igniter o yung ating ignition control module kung okay pa. Gawin natin, kailangan natin ng ito battery, bagong charge na battery, 12 volts. And yung multimeter, mga clamps, kailangan natin mga ganyang clamps. Yan, kita niyo yung clamps na yan. Yan, may isang dulo niya, maliit naman na clamp. Ito naman yung para sa ating negative terminal ng battery, ito. Yan, ito naman pupunta doon sa ating distributor. And maganda po tayo ng AA battery, yan, 1.5 volts. And naganda na rin ako ng housing niya para hindi mahirap hawakan. Kailangan natin to. Jadi ngayon, magte-test na tayo. Ang gagawin natin, tingnan natin itong positive ng ating ignition coil. Nakikita nyo yung brown na wire. Ayan. Ayan, kung babaybayin natin, yan, papalabas po yan dito sa suppressor. Ayan. So, ibig sabihin, yan, dito tayo magtatap ng ating sa battery. Yung positive ng ating terminal ng ating battery, dito natin kakabit. Ayan. Ayan, dyan natin kakabit. Bali, kakamp lang natin siya dito. And then, kakabit na natin yung ground. Ito yung ground. I-ground natin. Ayan. Ngayon, check natin yung volts, yung power source line. Tayo ng voltmeter, tingnan natin. Sabi sa manual, positive probe dito. Tingnan natin yung multimeter. Ayan, multimeter dito daw. At saka dito kailangan 12 volts. So yun, tama, 12 volts. Yung isa naman, itong positive probe dito sa negative ng coil, and then dito sa body ground. 12 volts. Okay na yung power transistor ng ating igniter. Pupudo siya ng 12 volts. Ayan. Ngayon, dito na tayo sa igniter. Lalagyan natin to ng AA battery. Ang gagawin natin, para hindi magkaroon ng short circuit, para for safety, tanggalin muna natin to. And ikabit natin yung AA battery natin. So yung positive, ito yung positive. Ito yung wire nya. Yung positive, ilagay na daw natin sa pink color na wire ng ating pickup coil. Ayan. Ganyan lang, ganyan. And then yung kabila, ito naman, yung negative ng ating AA battery sa kabilang side. Dito. Ayan. Ayan.
Check natin, baka dumikit sa body. Ayan, okay na. Wala tayong gagawin kundi ito. Ibabalik natin, i-ano natin ito sa battery. Then magkakaroon na siya ng kuryente. Titingnan natin kung nasa standard value ba yung kanyang volt, yung volt reading niya. Lagyan natin sa 20 volts tong ating voltmeter. Yan, naka 20 volts. Yan. Okay, so bibilisan natin dahil baka raw masira yung power transistor na igniter. Okay, ikakabit ko na. Yan, okay. Kailangan mabilis ka dito. Tsaka yan. Ayan, nag-produce siya ng 1.2 volts. Hindi nyo lang nakita. Isa pa ulit. Ayan o. 1.14, 1.13. Hop, bilisan natin, tanggalin natin at baka masira yung power transistor. So, nag-produce siya ng 1.12 volts. So, ibig sabihin mga kapatid, okay pa yung ating igniter. Nasa normal value. Ang normal values po kasi ng sa ating pagtetest na ating igniter is kailangan mag-produce siya ng 0 to 3 volts. Eh, nasa gitna siya, nasa 1.2, ganyan, 1.12. Maganda pa yung ating igniter. Nakalimutan ko lang po banggitin mga kapatid, ito nga palang ating suppressor. Kailangan po yan naka-bolt yan naka-ground siya dapat ayan. Baka hindi nyo i-ground. Kailangan naka siya. O yan, pag halimbawa wala kayong suppressor, wala kayong ganito, dito instead na sa wire nyo ilagay yung positive, dito na ilagay. Ayan, dyan. And then ano pa ba? Ito nga pala, baka pag nag-read kayo, nagto 12 volt siya, baka baligtad lang yung yung pagkakabit niyo sa battery. Yan, off cam kasi na pagbaligtad ko siya, itong negative ng battery dito ko na ilagay. Bago ito dito, nagpo-produce siya ng 12 volts. Ngayon, nang ni-repeat ko yung test, dito ko nilagay yung yung ito, positive ng ating 1.5 volts na battery. Dito naman yung kabila. Ayun, okay na. Labas natin sa ating multimeter. Yung result ng niya is 1.13 volts. Yun. Tsaka yun, reminder lang, ingat lang, baka ngayon mayroon tayong warning sa ating manual, baka masira yung power transistor. Masasuggest ko mas maigi kung magte-test kayo nito nakatanggal sa sasakyan, kasi lalong lalo na mahirap na kung ikaw ay mag-isa ka lang, ikaw lang magte-test. So over na sa 5 seconds yung pagte-test mo. So yan, kaya kailangan ingatan lang natin tong ating igniter. Kaya mas maganda yan, hindi nakakabit sa makina yung ating distributor. Ngayon naman i-spark test ko itong distributor na to. Tingnan natin kung maganda pa siyang mag-spark. Bali, kailangan lang natin ng yung mga wires, tsaka yung mga clamp, yung positive ng battery. Ito, clamp natin dito. Kuha tayo ng wire, kabit natin dito sa wire ng ating suppressor ng itong wire na to, sa main wire ito, itong dalawang yan, baka nalilito ko kalin dyan ng saan lalagay. Dalawa kasi yan, parehas kasing positive yan, parehong kong positive yan. Yan, parehas siyang positive. Ngayon, baybayin nyo yung, o yan, kayo, test nyo na rin yung niya, yung kanyang connectivity. Yung wire na yan, dire-diretso yan papunta dito sa yan, positive ng coil. Yan, kung makikita nyo, yan, pag yung brown wire siya So yung brown wire na yan,
konektado yan papunta dito. Okay, so lagyan na natin to. Lagyan natin to. Yan. And then yung positive ay ito palang negative ng battery. Ayan, isang clamp. Ito yung sisilbi nating body ground. Lalagyan natin sa body ground yan. Ayan, pwede na siya mag spark. Kuha lang tayo ng isang wire. Ito, kuha lang kayo ng wire, ilapit nyo lang ng konti dyan, tapos yung dulo nya ilagay natin dito sa negative terminal ng battery. Ayan. Ayan. Ayan yung wire nya. Ayan. So dito, pag inikot natin tong rotor na to, inikot natin yan, mag-spark siya. Ilayo-layo lang natin to ng siguro mga 1 cm muna. Ayan. Naglagay ako ng tawag ito, tape sa gear. Naglagay pa ako ng ipit para hindi ako makuryente. Makuryente na ako dito, tingnan ako po. Hindi naman siya nakamatay, kaya nga lang masakit siyang makakuryente. Okay, ngayon iikot natin yung rotor. Tingnan natin kung mag-spark siya. So, try natin first sa 1 cm. Tingnan natin kung mag-spark siya. Ayun. Ayan. Mag-spark siya. Ayan. Ayan, yellow ang kulay niya. Teka, magnify pa natin ng konti. Magnify natin. Magnify natin. Medyo malabo eh. Pero yan, okay. Yan, tingnan natin. Ayun, 1 cm. Try pa natin ilayo, siguro 1 inch. Tingnan natin kung mag-i-spark siya ng 1 inch. Kaya niya ng 1 inch. Yan. Nag-ano siya, blue, white. Di ko lang sa video kung nakikita nyo na nagbo-blue white siya. Ayan. Pero dito sa akin, actual na appearance niya, ano siya, may pagka ano siya. Lele ko. Ayan na. Ayan, nag-spark naman siya ng blue white. Ayan. Nag-spark siya. Kahit na yung alam naman natin na itong ating ignition coil, okay siya. Nasa normal ranges yung ano niya, kanyang resistance. Itong sa ating igniter, okay yung voltage reading niya. Sa ating multimeter, dito lang tayo nagka-problema. Ito medyo 250 ohm siya, pero kita nyo ganda naman yung spark niya. Kaya sabi ko sa inyo, okay pa yung 250 ohms. Wag lang siyang bababa ng 140. Below 140, automatic paltan nyo na tong inyong pickup coil. Paltan nyo na siya. Pero pag in doubt pa rin kayo, nakaka-experience pa rin kayo ng mga problema, hard starting problems, may kadyot, pag nakaka-aircon, kumakadyot, pero pagka walang aircon, okay naman. Alam nyo na tong dalawang part na to, tong coil, tsaka tong igniter, okay, ito hindi. Di try nyo try nyo palitan tong pickup coil. Ngayon naman po, halimbawa, wala kayong suppressor, wala kayong tinatawag na condenser, walang nakakabit sa distributor ninyo, pwede pa rin natin siyang ma-spark test. Halimbawa, ito, wala yung wire na to. Yan, wala to. Wala yung condenser, yan. Or yung suppressor na yan, wala. Pwede nating i-direct na lang yung itong sa positive ng ating battery.
ikakabit natin. Kabit natin. Ito yung wire ng ating sa positive na galing sa positive terminal ng battery. Sabihin natin, dito natin siya ikakabit. Yan dyan. Mag-i-spark din po yan. Kumbaga ibabypass natin yung suppressor or yung kanyang condenser. Yung tawag nila. Yan. Okay. Yan. Try natin ulit. 1 cm. Tingnan natin. Mag-i-spark siya. Iikot. Ayun. Nag-spark ulit. Nag-spark siya. Ayan, ganyan ang spark niya pag wala yung suppressor o yung condenser. Ayan, yung ganyan siya mag-spark. Layo-layo natin ng konti. Gawin natin 1 inch. Ayan, layo-layo pa natin konti. 1 inch. Ayan, spark niya. Ayan. O, gusto nyo i-magnify natin konti. Ayan. Pasensya na, malabo ang camera. Pero ayan, ganyan ang spark niya. Ayan. Ulit natin. Spark ulit. Ayan, ganyan siya mag-spark. Ang pagkakaiming niya, kung nakakabit ito, tingin ko mas magandang mag-spark pag mayroong condenser yung suppressor, mas maganda mag-spark. Ayan. So yan, nag-i-spark pa yung ating distributor. So working pa itong distributor na to. And there you have it mga kapatid, na ipakita ko na po sa inyo kung paano mag-test ng ignition coil, paano mag-test ng pickup coil, at paano mag-test ng igniter ng 2A distributor ayon po sa Toyota 2E repair manual. Ayan. So yung ating po mga engineers, nag-provide po sila ng paraan para ma-test natin yung ating internal parts ng distributor. Ayan. Magagamit po natin siya para ma-distinguish natin kung alin yung sira. Kung sira ba talaga itong ignition coil o sira itong igniter. Also, baka rin sira itong pickup coil. I-share ko lang yung experience ko sa aking distributor. Hindi po ito yung distributor ko. Yung ikukwento ko sa inyo sa distributor ko. Yung sa Toyota Corolla ko, sa 4 na taong kong gamit sa kanya, mga 25,000 kilometers na yung naitakbo ko sa kanya. 2 beses na po ako nagpalit ng igniter kasi nag-iinit yung ignition coil. Nung una po talaga, yung gaya ng mga nakikita natin sa mga comments, sa mga group, malimit nyo makikita, ay nag-iinit yung coil, tumitirik, palitan mo ng ignition coil. Una talaga ganon yun ang nasa sa isip ko ngayon, nang nagpa-check ako kay Sir Bong Kiambao, yun. Ganon na nangyari sa isang customer ko, and then sabi niya, hindi palaging si ignition coil ang may problema kaya nag-iinit yan. Ano yung nagkokos ng pag-init ng ignition coil? Totoo. Yung nga, pag uminit ito, titirik siya. Pero ano yung nagkokos ng pag-init niya? Ang talagang nangyayari, defective na si igniter. Kaya sa loob ng 4 na taon, nakadalawang na ako mga kapatid, 2 palit ng igniter. Yung unang igniter na pinalit ko na defective, pinalitan ko ng igniter, ganitong type siya. Tumagal naman po siya ng 1.5 taon. Then eto na naman, nakakaranas yung
After nun, after ng isa't kalahating taon, nakaranas na naman ako ng, yun nga, yung pag umaandar siya, bigla-bigla na lang mamamatay yung makina. And then, ang init-init ng coil. Ginagawa ko, pagka ganon, kumuha ko ng basahan, tinatanggal ko yung cap, ano siya, yung basang-basa, nilalagay ko dito para lumamig yung coil. Yun na, i-start ulit yung makina. Makakatakbo na ako o makakauwi ako sa bahay. Ngayon, instead na yung nang dinalo ko sa auto electrician, anong nangyari, expected ko papalitan yung coil. Anong nangyari, anong laging napapalitan itong igniter yung napapalitan. So maganda, malaman natin, ma-distinguish natin kung alin ba talaga yung sira. Kaya ang gagawin natin, pag umiinit yung coil, test natin yung resistance. Tingnan natin kung nasa normal ranges pa yung resistance ng primary coil tsaka secondary coil. Pag maganda pa siya at nag-iinit siya, yung init, pag nag-init siya na halos na namamatay yung makina natin, ang gawin natin, ang malamang ang defective po doon ay yung ating igniter. At halimbawa naman po, nag-iinit na masyado yung inyong ignition coil at namamatay po yung makina. At tinest nyo naman nyo ulit yung resistance niya at bagsak na sa normal ranges. So, positive tayo, kailangan nyo nang palitan itong inyong ignition coil. And itong ating pagtetest na to, magagamit rin po natin siya. Halimbawa, pag bibili po tayo ng bago o surplus na distributor, isang buong distributor, maganda, test muna natin kahit man lang tong ignition coil at tsaka tong pickup coil. Matest man lang po natin siya para malaman natin kung okay, goods yung bibili natin, lalo na yung mga surplus. Alam niyo naman, matwa na yun sa Kapampangan, matanda na yung mga piyesa niya. Maganda matest natin siya. Ayan, hindi kasi sa ano naman, sa mga brand new na ganitong distributor, hindi natin masabi, baka mayroong factory defect. Maganda matest natin siya. Meron naman tayong multimeter, matest natin siya. Ayan. So mga kapatid, yan, sana po nakatulong po itong mga information na ibinahagi ko po sa inyo. Kung nagustuhan nyo po itong video nito, paki-thumbs up na lang po. At kung hindi ka po naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel. At paki-click na lang po ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. Ito po si Kuya Makel, saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.